Rosalie, ano yung detalye sa panukalang batas na ito? Aprobado na ng House Committee on Senior Citizens yung committee report ng substitute bills na nagsusulong ng universal pension para sa senior citizens. Nakapaloob sa legislative measure yung pagkakaloob ng tulong pinansyal ng pamahalaan buwan-buwan para sa lahat ng senior citizen, kapwa indigent o hindi indigent. Gayun din ang pagpapalawig sa senior citizen benefits and privileges. Bukod dito, may provision din sa panukala para ma-i-update ang mandatory discounts at VAT exemptions sa basic commodities, healthcare services, digital purchases, transportation, at iba pang essential services. Binibigyan naman natin ng diin para tuluyang maging isang ganap na batas. Ito ay kailangang aprubahan sa plenaryo ng Kamara, makapagpasa rin ng kahalintulad na legislative measure ang Senado at lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kasalukuyang umiiral na batas ay limitado lamang sa indigent senior citizens ang social pension na nagkakahalaga ng 1,000 pesos kada buwan sa eligible indigent senior citizens. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nagpapatupad nito. Samantala, nagsagawa rin ng pagdinig ang House Committee on Senior Citizens para maimbestigahan ng scams at ibang panlilinlang na ginagawa laban sa elderly persons. Ayon kay House Committee on Senior Citizens Chairperson, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, nasa 1 million pesos yung halagang na-scam sa mga senior citizen sa pamagitan nito ng pag-target sa kanilang bank accounts at electronic wallets. Payo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, oras na maging biktima ng ganitong scam ay agad na i-report sa financial service provider at sa BSP. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cool.